Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Panginoon sa tagpong ito. Tayo na naman po ay mag-aaral ng banal na salita ng ating Panginoon. At una, binabati ko po ang aking mga kapatira sa Doropate Lamesa, kay Pastora Christy at kay Ma'am Che ng Doropate Parian. Mga kapatid, samahan niyo po ako, tayo po yung manalangin. Hallelujah. Takilang Diyos sa aming mga Panginoong Isus, banal na Espiritu, maraming salamat po sa tagpong ito. Narito po kami, pinupuri po namin kahit pinapasalamatan sa mga dakilang bagay na ginagawa niyo palagi sa aming buhay, Panginoon. Humihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming mga nagawang mga kasalanan, lihiman, hayag, sinadya o hindi. Kung ito man po ay nakasakit ng iyong damdamin, patawarin niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na huwag magkasala, Panginoon. Ilayo niyo po kami sa anumang bagay na makakasama sa amin, lalong makakapagpasakit ng iyong kalooban. Panginoon, narito po kami, nagpapakumbaba. Samahan niyo po ako, Panginoon, sa aking paghahayag ng iyong mga banal na salita. Wala po kong kakayahan o kaalaman, karunungan. Kapag ginamit ko po ang aking sariling kakayahan, wala pong katagumpayan. Kaya't dinadalangin ko, Panginoon, samahan niyo po ako, banal na Espiritu, upang maging maayos po ang paghahayag ko ng iyong mga banal na salita. Kayo po ang mataas sa aking buhay. Kayo po ang mapapurihan at mapasalamatan. Lord, narito ako, humihingi ng tulong sa inyo. Umaamin na walang kakayahan, lalong higit sa aking gagawin ito, Panginoon, na paghahayag ng iyong mga banal na salita. Naniniwala ako at nananampalataya na magkakaroon ng katagumpayan ang lahat ng ito. Dahil naniniwala ako, Panginoon, na ako'y sinasamahan mo na. Dalangin ko, Panginoon, sa aking mga kapatid na makikinig sa daily devotion na ito, Panginoon. Nawa ang aming mapag-aaralan ay tumimo sa aming puso at isip, na hindi lang namin basta marinig. Nawa, Lord, ito ay maisa pamuhay namin. Linisin niyo po ako, Panginoon, ng iyong banal na dugo, upang maging maayos po, Panginoon, ang lahat ng aking gagawin, ang lahat ng aking sasabihin. Naniniwala ako at nananampalataya, Panginoon, na ang lalabas sa aking bibig ay kalooban. Lord, ngayon pa lamang inakin na namin ang katagumpayan sa oras na ito. Ito po ang aking samot dalangin na may pasasalamat at pagsamba. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, at sa palaging pagsama ng banal na Espiritu. In Jesus' name, Amen. Mga kapatid, samahan niyo po ako, tayo po ay mag-aral ng banal na salita natin, Panginoon. Magsipagbukas po kayo sa akin sa Genesis 35, 1 hanggang 15 po. Binasbasa ng Diyos si Jacob sa Bethel. Sinabi ng Diyos kay Jacob, pumunta ka sa Bethel at doon ka manirahan. Ipagtayo mo rin ng altar ang Diyos na nagpakita sa iyo noong tumakas ka sa iyong kapatid na si Esau. Kaya't sinabi ni Jacob sa kanyang sambahayan at sa lahat ng kasama niya, itapon ninyo ang lahat ng Diyos-Diyosan ninyong taglay. Maglinis kayo ng inyong katawan at magbihis kayo. Aalis tayo rito at pupunta sa Bethel. Magtatayo ako roon ng altar para sa Diyos na kasama ko sanman at laging tumutulong sa akin. Sa panahon ng kagipitan, ibinigay nila kay Jacob ang kanilang mga Diyos-Diyosan at ang mga suot nilang hikaw. Ang lahat ng ito'y ibinaon ni Jacob sa tabi ng malaking punong malapit sa Shechem. Ang mga tao sa mga karatig bayan ay natakot kay Jacob at sa kanyang mga anak na lalaki, kaya't walang nangahas na humabol sa kanila nang sila'y umalis. Verse 6. Nang dumating sila sa Luz, sa lupain ng Kanaan, gumawa siya ng altar at tinawag niya iyong El Bethel ang lugar na iyon sapagkat doon nagpakita sa kanya ang Diyos. Nang siya'y tumakas mula sa kanyang kapatid, namatay si Deborah, ang nag-alaga kay Rebeka,
at inilibing sa tabi ng malaking puno na sa gawing timog ng Bethel, at ang dakong iyo'y tinawag na roble ng pagluha. Pagbalik ni Jacob mula sa Mesopotamia, muling nagpakita sa kanya ang Diyos at siya'y binasbasan. Jacob ang pangalan mo, ngunit mula ngayon Israel na ang itatawag ko sa iyo. Sinabi sa kanya, ako ang makapangyarihang Diyos, magkakaroon ka ng maraming anak, darami ang iyong mga lahi at sa kanila'y magiging mga hari. Magmumula sa lahi mo ang maraming bansa. Ang mga lupaing aking ipinangako kay Abraham at kay Isaac ay ibibigay ko sa iyo, sa iyong mga anak. At iniwan siya ng Diyos. Naglagay si Jacob ng batong palatandaan sa lugar na pinagtagpuan nila. Binuhusan niya ito ng langis at alak bilang tanda ng ito'y ukol sa Diyos. Tinawag niya itong Bethel ang lugar na iyon. Tinawag niyang Bethel ang lugar na iyon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ito na po yung pagbasbas kay Jacob ng ating Panginoon. At si Jacob po, kahit po siya ay sumuway ng mga nakaraang talata, katulad nga po dun sa kahapon na tinalakay ng ating kapatid, si Jacob nga po ay sumuway at may isinasabi ang Diyos, ngunit hindi niya sinunod yung lugar na nais ng Diyos na tirahan nila. Doon po sila tumira sa Shechem, sa halip na doon sa Bethel, dahil ang gusto naman talaga ng ating Panginoon ay sa Bethel tumira si Jacob at upang mangyari ang kalooban ng ating Panginoon. Ngunit sumalungat itong si Jacob sa nais ng ating Panginoon, kaya nga po nagkaroon ng mga consequence na mga dumating yung mga salot na mga pagsubok sa buhay ni Jacob. Bagamat kahit siya ay naglilingkod sa ating Panginoon, talagang mararanasan at nasa natin kahit man tayo ay makakaranas ng ganong nangyari kay Jacob. Amen. Dahil lahat nga po ng ating ginagawa na labag sa ating Panginoon, labag sa kalooban niya, ay ating itong pagbabayaran. Hindi man ngayon, hindi man bukas, sa mga susunod na panahon. Amen. Yan po ang tatandaan natin, ang lahat na talaga ng ating ginagawa ay pananagutan natin sa ating Panginoon. Amen. May mga bagay po talaga na dapat nating pagbayaran kung ano man ang ating ginawa. Tuloy po tayo dito sa sa Genesis 35 verse 1 to 15. Ang ganda po nito dahil ito po yung pagbasbas kay Jacob ng ating Panginoon. Amen. Sinabi ng Diyos kay Jacob, pumunta ka sa Bethel at doon manirahan. Ipagtayo mo roon ng altar ang Diyos na nagpakita sa iyo noong tumakas ka sa iyong kapatid na si Esau. Yun po ang inuutos ng ating Panginoon kay Jacob. Kahit sinabi ni Jacob sa kanyang sambahayan at sa lahat ng kasama niya, itapon ninyo ang lahat ng inyong Diyos ang taglay. Maglinis kayo ng katawan at magbihis kayo. Aalis tayo rito at pupunta sa Bethel. Yun na po ang sinabi niya sa kanyang sambahayan at sa kanyang mga nasasakupan. Amen. Sabi po dito, aalis tayo rito at pupunta sa Bethel. Magtatayo ako roon ng altar para sa Diyos na kasama ko saan man at laging tumutulong sa akin sa panahon ng kagipitan. Amen. Ulitin ko po, ang ganda po nito. Magtatayo ako roon ng altar para sa Diyos na kasama ko saan man lagi tumutulong sa akin sa panahon ng kagipitan. Yun po ang Diyos ni Jacob at ang Diyos natin, ang ating makapangyarihan Diyos na kailanman hindi hindi nagpapahirap sa atin, bagkus nagbibigay ng mga pangangailangan natin. Kung minsan mali talaga ang ating kaisipan na kaysa pag inuna po natin ang ating mga kalooban, hindi ang kalooban ng Diyos, na talaga tayo magkakaroon ng pagsubok ng problema. Amen. Ngunit sa kabila naman po nun, kapag tayo nagpakumbaba at maunawaan natin ang nais ng ating Panginoon, tutugunin niya ang ating mga dasal at kung tayo ay totoong nagsisisi. Ngunit mararanasan talaga natin yung consequence na parusa ng Diyos na kahit tayo ay sumunod na, dahil
inaadyayo ng Diyos upang tayo ay matuto at magpakumbaba. Dahil ang gusto ng ating Panginoon na umamin tayo sa ating mga kasalanan at doon siya makakakilos, dahil ang hindi pag-amin ng kasalanan ay iyan ay gawa ng kaaway. Karakter yan ng kaaway. Amen. Praise the Lord. Ibinigay nila kay Jacob ang kanilang mga Diyos-Diyosan at suot nilang mga hikaw. Ang lahat ng ito'y binaon ni Jacob sa tabi ng malaking punong malapit sa Sheken. Amen. Ang mga tao sa mga karatig bayan ay natakot kay Jacob at sa kanyang mga anak na lalaki, kaya't walang nangahas na humabol sa kanila nang sila'y umalis. Nang dumating sila sa Luz, sa lupain ng Kanaan, gumawa siya ng altar at tinawag niyang El Betel ang lugar na iyon, sapagkat doon nagpakita sa kanya ang Diyos. Amen. Nang siya'y tumakas mula sa kanyang kapatid, namatay si Deborah ang nag-alaga kay Rebeka at inilibing sa tabi ng malaking puno sa gawing timog ng Betel, at ang dakong iyon ay tinawag niyang roble ng pagluha. Pansin niyo po na sa bawat tagpo dito sa buhay ni Jacob, kapag mayroon pong nangyari sa isang lugar na iyon, nilalagyan po niya ng palatandaan upang hindi po ito makalimutan. Amen. Katulad din po nung pakikipag-usap ng Diyos sa kanya kung saan lugar iyon, nilagyan din niya ng tanda. At upang hindi talaga makalimutan. Nawa ganun din tayo na kapag tayo tinawag nating Panginoon, kung anong na-receive natin nung tayo nakakilala sa ating Panginoon, wag po natin kalilimutan iyon, dahil yun po ay napakahalaga. Higit pa yun sa regalong ibinigay sa atin ng tao, dahil yun po ay regalo ng ating Diyos. Ganun po si Jacob. Nakakatuwa po ang tagpong ito. Naalala ko po nung ako po ay unang naging Kristiyano sa Door of Faith, yung dati pong Door of Faith dun sa Real, na sabi ko, Lord, nais ko magkaroon ng regalong galing sa iyo. Nakakita po ako ng Bible at ayun po ay ibinigay sa akin, at yun, tinandaan ko po yon, at ngunit nahihirapan ako noon na maunawaan dahil sarado pa nga yung aking espiritu sa mga ganung bagay na hindi ko po maunawaan ang nais ng Diyos. Ngunit itinabi ko po iyon at sobrang tagal na nga po, at yun po ay naalala ko na yun yung kauna-unahan na nakakilala ko sa ating Panginoon. At nawa ganun din tayo na bigyan nating halaga yung mga bagay na unang nakilala natin ang ating Panginoon at kung anong regalo ibigay ng ating Panginoon. Ganun po yung karakter po ni Jacob. Amen. Maging ganun din po nawa tayo. Pahalagahan natin yung binibigay ng ating Panginoon sa atin. Mga kapatid, sa verse 9 po, pagbalik ni Jacob mula sa Mesopotamia, muling nagpakita sa kanya ang Diyos na siya'y binasbasan. Jacob ang pangalan mo, ngunit mula ngayon, Israel na ang itatawag sa iyo. Amen. Si Jacob po ay pinaltan ang pangalan ng Diyos. Pinaltan ng Diyos ang pangalan ni Jacob, at ito nga po ay ang Israel. Ang pangalang Israel. Si Jacob po ay naging Israel. Praise the Lord. At sabi po dito sa verse 11, sinabi pa sa kanya, ako ang makapangyarihang Diyos. Magkakaroon ka ng maraming anak, darami ang iyong mga lahi, at sa kanila'y may mga magiging hari. Magmumula sa lahi mo ang maraming bansa. Amen. Dito na nga po nagpakita at nagpakilala ang ating Panginoon na siya ang makapangyarihang Diyos. At dito na nga rin po naganap yung pagbabasbas, kasi napakahalaga po talaga ng pagbabasbas nung panahon iyon, lalong higit ang nagbabasbas sa ating kapatid na si Jacob ay ang ating makapangyarihang Diyos. Napakasarap po siguro kung tayo ay ang aktual na makakaranas ng ganon na tagpo na babasbasan tayo ng ating Panginoon, dahil kung anong tinig na maririnig natin, kung anong sasabihin sa atin ng Diyos, yun talaga ang mangyayari sa atin, at yun dahil siya ay Diyos. At
kahit sa mga tinawag na panguna ng ating Panginoon sa ating mga bahay-sambahan, yun po ay may power dahil yun po ay inuutos ng Diyos sa ating mga tagapanguna. Amen. Kaya napakasarap po talaga na magpabasbas dahil blessing po ang ating marireceive. Amen. Kaya kapag may mga altar call na tinatawag sa mga gawain, tayo po ay, kung maaari nga po, tayo ay mauna dahil yun po ay blessing at pagpapala. Amen. At doon po natin makakatagpo ang ating Panginoon. Danas po namin yan dito kapag may mga ganong senaryo, kapag may mga ganong tagpo. Kaya wag na wag po tayong papayag na mauunahan tayo ng ibang tao na pupunta agad sa unahan upang ipanalangin dahil yun po ay napakaganda. Amen. Dahil ang kakatagpuin nga po natin ay ating Panginoon. Kung minsan nga po na kapag tayo may kakatagpuing tao, di ba, ayaw po natin ng malilate, ay lalong higit yung pagpunta natin, pakikipagtagpo natin sa ating Panginoon. Panginoon yun na nagbibigay ng lahat ng ating mga pangailangan. Kung minsan, pangangakuan tayo ng mga tao, ngunit ito ay napapako. Ngunit ang ating Panginoon na kapag tayo kinatagpo at kung anong hiniling natin sa ating Panginoon, kung anong pangako niya, yun ay tutupadin niya. Kaya, mga kapatid, na ang lagi talaga nating unahin ay ang ating Panginoon. At tayo ay magpabasbas palagi sa ating mga tagapanguna dahil yan ay ibinigay ng ating Panginoon sa atin at sila ay may authority na gawin niyan. Amen. At ang lalabas sa kanilang labi ay iyon ay kalooban ng ating Panginoon dahil ang mga tagapanguna ay sumusunod lamang yan sa ipinag-uutos ng ating Panginoon. Amen. Ang sabi po dito ng ating Panginoon na makapangyarihan, magkakaroon ka ng maraming anak, darami ang iyong mga lahi, at sa kanila'y may mga magiging hari magmumula sa lahi mo, ang maraming bansa. Ang mga lupaing aking ipinangako kay Abraham at kay Isaac ay ibibigay ko sa iyo, sa iyong mga anak. At iniwan siya ng Diyos. Naglagay si Jacob ng batong palatandaan sa lugar na pinagtagpuan nila. Binuhusan niya ito ng langis at alak bilang tanda na ito'y ukol sa Diyos. Tinawag niyang Bethel ang lugar na iyon. Ayun nga po, gumawa na naman po ng palatandaan si Jacob pagkatapos siyang basbasan ng ating Panginoon upang maalala ang lugar na iyon na dun siya kinatagpo, dun siya binasbasan ng ating Panginoon sa pagsuway ni Jacob na dun siya tumira sa Shechem imbis na sa Bethel na nais ng ating Panginoon. Nagkaroon ng mga consequence na nagkaroon mga pagsubok na problema kinaharap si Jacob. Pero nung siya napag-isip-isip niya na mali pala yung kanyang ginawa, sinunod niya muli yung nais ng ating Panginoon na kanyang sinasabi. At dun nga po, binasbasa ng Diyos si Jacob sa Bethel at nangyari yung kalooban ng ating Panginoon. Amen. At kaya tayo mga kapatid, kapag may sinasabi ang ating Diyos sa atin, sundin na natin upang hindi na tayo magsisi pa. Dahil ang pagsisisi ay totoo po na nasa huli. Doon natin ma-realize na tama nga po pala ang ating Panginoon. At to God be the glory. At mga kapatid, samahan niyo po, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, Panginoong Hesus, Banal na Espiritu, maraming salamat po sa tagpong ito sa aming mga napag-aralan, Panginoon. Nawa, Lord, na kapag may nais ka sa aming buhay, nawa ang aming espiritu, ang aming puso't isip, ang aming katawang ito ay sumunod palagi sa kalooban mo, Panginoon. Na una sa lahat, ihingi po kami ng lakas sa iyo, Panginoon. Karunungang galing sa iyo, Panginoon. Dahil kapag hindi po namin nagawa ito, kalooban namin ang masusunod, Panginoon, na ayaw na po namin, Panginoon, na magkamali sa aming mga desisyon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa hamon ng buhay na ito, Panginoon.
totoo, Panginoon, na napakahirap pong mamuhay na kapag wala ang iyong presensya, kapag wala ang iyong pagsama. Kaya nais po namin, Panginoon, na uhawin niyo po kami palagi sa iyong presensya. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga pinagdadaanan, Panginoon, sa lahat ng mga pagsubok. Nawa, Panginoon, na kayo palagi ang mataas sa aming buhay, na sa tuwing may ginagawa kaming gawain para sa iyo, Panginoon, na huwag po namin itaas ang aming sarili, Panginoon, upang sa gayon lalong bumuhos ang pagpapala sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa tagpong ito, sa aming napakagandang napag-aralan, sa pagbasbas mo kay Jacob. Nawa, Lord, basbasan niyo rin po kami ng iyong makapangyarihang Espiritu upang magawa po namin ang nais mo, upang sumagana rin ang aming buhay, upang hindi na po namin masaktan pa ang inyong kalooban. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa mga hamon ng buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Wala po kaming magagawa kundi manalangin at makipag-usap sa iyo upang mangyari ang lahat ng ito. Maraming salamat po, Panginoon. Sa tagpong ito, dinadalangin ko po ang mga nangunguna sa Doropaid Churches, Panginoon. Lalong higit kay Pastor Mansaredo, Panginoon, ng sentro, Panginoon, maging sa kanilang mga pamilya, mga kapatid, mga kamag-anak, at sa mga pinakabagong miyembro ng Doropaid, Panginoon, sa mga pastor, Panginoon, sa mga elder. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na makasunod sa kalooban mo, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, ang mga senior citizen sa aming sambahayan, Panginoon, ang mga bata, lalaki at babae, mga may pamilya na, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magampanan namin ang nais mo, Panginoon, ang mga pagkatawag mo sa amin, Panginoon, na masunod namin palagi ang iyong kalooban. Dinadalangin ko po, Panginoon, ang aming Pastora Christy, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng lakas ng katawan, Panginoon, physical, spiritual, Panginoon, maging sa financial nilang mga pangangailangan. Naniniwala ako at nananampalataya, Marcos 11:24, na dininig mo na ang lahat ng dasal kong ito, maging kay Pastor Alan na kanyang kabiyak, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng lakas ng loob, ng desisyon na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Naniniwala ako at nananampalataya na kayang-kaya na nila lahat ng mga inuutos mo, Panginoon, dahil palagi silang sumasangguni sa iyo at nananalangin. Maging dalangin ko din, Panginoon, ang kanilang mga anak at maging ang kanyang apo, Panginoon. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na makasunod, Panginoon, ng ayon sa iyong kalooban. Pagpalain niyo po sila ng higit pa sa kanilang inaasahan. Maging kay Elder Wilma, Panginoon, ang kanyang buong sambahayan, naniniwala ko na nananampalataya na ang kanyang pagkakilala sa iyo ay magpo-flow sa kanyang buong pamilya, dahil noon pa man ay nakapag-Bible study na, Panginoon, nakakilala na sila sa iyo, Panginoon, nakarinig na sila ng iyong mga banal na salita. Naniniwala ko at nananampalataya na bago ka dumating, Panginoon, mainit mo rin silang madadatna na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Maging aking mga kapatiran na patuloy na naglilingkod sa iyo sa bahay-sambahan, hindi ko man po mabanggit ang kanilang mga pangalan, Panginoon. You are all-knowing God. Alam mo kung sino sila, Panginoon. Kaya dinadalangin ko rin sila, Panginoon, sa kanilang pinansyal, pisikal at spiritual na kalalagayan. Naniniwala ako na nananampalataya na aayusin mo lahat ng ito, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, sa aking mga kapatiran na walang sawang nagsishare ng Word of God, lalong higit sa daily devotion na ito, na hindi man namin nakikita kung sino mga nanonood. Ngunit naniniwala ako at nananampalataya na kumikilos ka sa buhay ng bawat isa, dahil ang mga pinapahayag namin, Panginoon, ay iyong mga banal na salita. Kaya maraming salamat po muli, Panginoon. Ito po ang aking samot dalangin na may pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa palaging pagsama ng banal na Espiritu. In Jesus' name, Amen. God bless us all, mga kapatid. Samahan po tayo na palagi ng ating Panginoon at palagi tayong tumutok sa daily devotion. To God be the glory.